Halos matumba ako noon sa kinatatayuan ko sa gulat. Buti na lang talaga at nakita ko si tatay noon na naglalakad palapit sa akin. Gabing-gabi na. Ano pang ginagawa mo dito sa labas? Inuutusan kasi ako ni nanay tay na bumili sa tindahan. Ay siya, bilisan mo na para sabay na tayong umuwi. Sige tay, huwag po kayong aalis dyan ha. Oo na, bilisan mo na at baka magsara na yung tindahan. Tay, huwag kang aalis dyan. Oo na nga. Nang nasa tindahan na ako para bumili, nakita ko pa yung mga pinsan ko noon na naglalaro malapit sa tindahan. Uy Jed, halika. Sali ka sa amin. Bakit? Ano bang nilalaro nyo? Spirit of the Glass! La, ayoko nga. Nakakatakot kaya yan. Hala, sige ka. Sasalubungin ka ng multo dyan sa daan. Sira ka talaga. Alam mo namang gabi na. Nananakot ka pa. Habang kumakain, tinanong ko si nanay kung kakilala ba nila yung matandang kapitbahay namin. Nay, tay, kilala niyo ba yung kapitbahay nating matanda dyan sa kabila? Bakit mo naman natanong? Kasi nakakatakot siya. Hayaan mo na lang kung sino man yon. Kumain ka na lang dyan. Okay, sige po. Lalo pang nadagdagan ng takot ko noon isang araw na mag-usap-usap kami ng mga pinsan ko sa kalye. Kaya nga eh. Kayo ba, Jed? Nakapagtirik na ba kayo ng kandila? Hindi ko alam, pero may binili na si nanay kanina sa tindahan. Uy, huwag kayong maingay. Dumadaan na si Aling Inday. Aling Inday pala ang pangalan niya. Bakit? Hindi mo pa pala siya kilala? Hindi pa, pero nakita ko siya nung nakaraang gabi. Mag-iingat ka sa kanya, Jed. Bakit? Dahil may sabi-sabing, aswang daw ang matandang yan.